Hop guys, dito tayo sa Barangay Wawa guys. So ayan guys, tabing dagat to guys. Mag Bible study po tayo dito. Amen, marami pong mga kaluluwa dito. Tingnan mo guys. Wow. Tabing playa. Tabing playa pala guys, tabing playa. Kaso medyo madilim kasi gabi na eh. Yan guys yung ating mga Sa playa po ito eh. Tabing playa. yan. Ayan po ang dagat. Standby muna tayo guys. Mamaya umpisa na tayo sa ating Bible study guys. Ano guys? Praise God. Makikita po natin dito sa Gawa chapter 3 verse 13 to 15. Tingnan niyo po si Jesus sinakdal siya, pinako siya, isang inosente, walang kasalanan. Pero tinanggap po ito ng Panginoon. Mula po dito sa Gawa chapter 3 verse 13. Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus, na sinakdal ninyo. Si Pedro po ang nagsasalita nito sa portiko ni Solomon. Siya po'y nangangaral sa mga tao. Dahil ang mga tao ay bulag sa katotohanan at mangmang sa salita ng Diyos. At pinangangaral ni Apostol Pedro na niluwalhati ng Diyos ng ating mga ginunong sina Abraham, Isaac at Jacob ang kanyang lingkod na si Jesus na sinakdan ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato, gayong ipinasyanan nito na palayain. Kami tuwing every Tuesday narito kami para patunayan sa inyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Siya na walang kasalanan ay mapapako o malalagay sa kasalanan dahil ikaw ay special sa paningin ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. At yung pagbibigay na mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin ay gagawin ng Panginoong Sisyon. Siya ay mapagbintangan, inakusahan, ilalagay siya sa isang ganong kalagayan na may papako siya sa krus ng Kalbaryo na dapat ikaw ang malalagay sa ganong kalagayan, na dapat ikaw ang ipapako. Bakit? Dahil sa iyong kasalanan. Ating pag-aaral, si Jesus Christ ay na-reject. Tinanggihan siya ng maraming tao. Pinapakilala ni Jesus Christ mismo yung kanyang sarili na siya yung Misaya. Na ano ibig sabihin ng Misaya? Siya yung Kristo, yung tagapagligtas. Walang taong pwedeng magligtas sa tao at wala ring simbahan, wala ring reliyon, kundi si Jesus Christ lamang. Siya lamang yung tanging tagapagligtas. At kaya nga si Jesus Christ na nireject, tinanggihan ng tao, kaya sinaparito sa lupa upang akuin niya yung bigat ng kasalanan ng tao. Yung bigat ng kasalanan ng tao. Tatangkukuhanin yan. Gano'n bang kasalaki ang kasalanan mo? Tingnan nyo ha. Gano'n bang kalaki ang kasalanan ng tao? Silawak man yan ng dagat, pero mas malawak yan. Maaaring nasasaktan ka, maaaring nagagalit ka. Pero tingnan mo kung gaano kalawak at taas na lalim ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Pero si Pilato, kahit gusto niya, kahit siya na isa-isang mataas na posisyon, wala pa rin siyang nagawa. Bakit? Kasi plano na ng Diyos yan ang nangyayari sa kanya yun para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Ganito kanya binibigyan ng pagpapahalaga. Para ikaw, ako, tayong lahat, maligtas. Ganito kanya pinapahalagaan. Ang katulad ng Panginoon sa tanong, mapapako sa krus. Siya na walang kasalanan, siya na isang inosente, mapapako sa krus para sa iyo. Sabi niya rito, alam niyo ba kung sino pinili ng mga tao na palayain sa halip na si Jesus Christ? Meron kayo matutuklasan dito. So, pinili ng mga tao
na mas palayain si Barabas. Sino si Barabas? Siguro naalala niyo sa mga sinakulo. Sa mga every Holy Week, makita niyo mga sinakulo si Barabas. Sino si Barabas? Isang pusakal na kriminal. Isang pusakal na magnanakaw. Lahat nasa kanya. Marami siyang napatay. Pero mas pipiliin ng taong napalayain ng isang pusakal na kriminal kaysa isang walang kasalanan. At kaya nga sabi ni Pilato, sinasabi ni Pilato, ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo? Hindi naamig si Jesus Christ. Ang sabi ni Pilato, ilang beses na tinanong ni po si Pilato si Jesus Christ, hindi naamig si Jesus Christ. Ang sabi ni po si Pilato, hindi mo ba alam na kaya kitang palayain? Tindihan nyo. Kaya nga sinabi ng mga tao, ipako sa krus. Sa kapal ng tao, maaaring na doon sa may, ayun yung may ilaw na yun. Sa tingin niya, pag sumigaw ako doon, dinig pa yun doon? Hindi. Sa tingin ninyo, kapag ako'y nagsalita, yung dami, yung kapal ng tao, ba didinig ako doon? Anong ginawa ng mga tao? Nagkaisa sila na ipapatay si Jesus Christ. Hindi nila naintindihan, wala silang kalaman, mangmang sila sa katotohanan, bulag sila sa katotohanan. Ang ipapapako ng mga taong nag-aakalang sila religyoso, sila yung mga Diyos, sila yung magpapapatay sa Diyos na tanging tagapagligtas. At kaya nga mga tao, dahil hindi na marinig, dahil sa dami ng tao, dahil sa kapal ng tao, sila ay nagpahayag, nagpakita ng isang sign of the cross. Nang ibig sabihin ng sign of the cross, every time nang lahat ng tao magsa-sign of the cross, ibig sabihin isa ka sa nagpapahayag na si Kristo ipagpako sa cross. Yun ho yung ibig sabihin ng sign of the cross. Isa ka sa nakikisa na ipapako si Kristo sa cross. Naintindihan mo ba yun? Ganon? Ginagawa natin yun dati. Ako rin, isa sa naging mangmang sa katotohanan ito. Naging biktima tayo ng mga maling katuruan. Niyakap natin, ipinamana sa atin, ang nagpamana sa atin mangmang, ang pinamanahan ay mangmang din.